And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Hihinto sapagkat nakita ko ng langit, pinasok na ako sa langit, ako ngayon ang naging modelo ng langit, at ako yung pintuan ng langit, at ako yung daan ng langit, at ako yung katotohanan ng langit, at ako ang buhay ng langit. Tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate? Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensi nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. One of the angels sent to guard me appeared in my dream. And then he gave me a message from the Father Almighty. He gave me the exact message. I wrote it. See? Isaiah 41, 9 to 13. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Arito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumbungan. Sa mga tuwid bagay, silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Lahat ng religious leaders ng denomination, lahat ng leader, pastor, dadaan po ba sa inyo? Lahat ng tao. Wala nang posisyon yan. Naked you will be. Walang posisyon. Hindi ka, pastor ako, relihiyon ko to, ito yung denominasyon, ito pangalan ko, sikat kami doon, mayaman ako. Wala yun. Isa lang ang tanong doon. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karyan ng langit. Ang sumusunod lang. So ang tanong ko sa lahat ng ito, ng mga tao, 7 billion, sumusunod ba kayo sa sinabi ng dakilang Ama? Pag sumusunod kayo, kasama ko lang kayo ngayon, sapagkat ako ang unang sumunod at naging anak. Amen. Kaya nga ako ang modelo. Amen. Anong natapos ako 5 years tama, yung pinadala niya ako at sinabi niya, gagawin kitang pamantayan
ng kahatulan at ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Marami akong anak, ipadadala kita. Hindi mo sila kilala, hindi ka nila kilala, ngunit pag narinig nila ang boses mo, susunod sila sapagkat ang tupa ko, kilala nila ang boses ko. Kada nasod na ay pundong bulawan, nag-back up sa economy. Ang pinakadaghang bulawan sa kalibutan ng United States, 8,000 metric tons of coal na nasa lahat. Second is Germany with more than 5,000 metric tons of coal. Ako na tanong. All that is mine. Ay mong katingala. Lumindol ng 6.6. Oh. Nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan si... Sino yung kasama ko? Nagsusulat ako. Lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung hindi ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung Lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na, stop! Stop ka agad. Sabi na yung stereo, oo nga, no? Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung Lindol. Ang kaharian, ang paraiso ay nasa ikatlong langit. Paano yun nasa Davao? Pagka ikaw, karnal ka, kahit nasa lupa pa, nasa Davao pa ang karya ng langit, hindi ka makakapasok. Lalo na sa ikatlong langit. Eh dito nga sa Davao, hindi ka makapasok. Pinunta na nga ditong langit eh. Hindi pa ninyo kayang pasukin. Ako ang hari ng langit dito sa lupa. Kaya mo akong sundin? Pag di mo ako kayang sundin na taong nagmanifest dito sa iyo, paano ka papasok sa ikatlong langit? Huwag mo hanapin ikatlong langit kung hindi mo mahanap dito. Na pinadala na nga niya dito sa Davao eh. Pwede mo nang puntahan, pwede ka nang magtanong, pwede mo nang sundin. Maliwanag na ipinapaliwanag ko kung paano kang makapasok. Hindi pa nga nyo mapasok-pasok tapos ikatlong langit ng pangarap nyo. Walang pangatlong langit sa inyo, akin lang yun. Mabrad, ganun kagayaman. Pero bago kayo makapunta doon, daan muna kayo sa akin dito sa Davao. Dito sa New Jerusalem ko dito. Bago kayo makapunta sa ikatlong langit. Dito nga sa langit sa lupa, hindi kayo makapasok. Ang daling pasukin. Oh. Eh, nakapasok naman ako sa Prayer Mountain. Hindi yon. Real estate lang yon. Example lang yon ng new creation. Ako ang bagong langit. Pag nanaginip kayo, nanlait kayo sa akin, pag nanaginip kayo, may dumaan na kabaong sa harap ninyo, na kayo ang naroroon, magpapasibula na ang hatol na sa inyo ay ibabagsak ng Ama at hindi na kayo magtatagal sa lupa. Noon pa, nangyari na yan, 33 years na ito ministry ko. Lahat ng mga nanlait na below the belt, silang lahat ay tinamaan ng judgment ng dakilang Ama. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya hinay-hinay kayo sapagkat hindi ninyo kilala ang appointed son. All people who are listening to me, when you see me,
The way you see me, the way you treat me, and the way you pray about me is the way you treat God, the one who sent me. If you wish me all evil, then the one who sent me is looking at you. And the one who sent me will say, I will fulfill the desire of your hearts. All evil will come to you. It's not me who desired that. It's you who desired it for me, but you don't know who I am. It will all come back to you. June 17, the Father frankly told us, through the appointed Son's revelation that night, an angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited with dreams and vision. And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name, and he took my name as his new name. Ay, nauta na ng billboard na ito, diya ba? Ay, nagtanong. Sabi na, sino ba yan? Sino ba yan dyan? Sabi ko, bakit? Sabi niya, gwapo lagi na siya. Siyempre, gwapo, kay nga no, gitagaan o gwapong pangalan. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. Pero si Jesus Christ at ako, nag-isa na. Pero si Jesus Christ at ako, nag-isa na. Si Jesus Christ, dito na nakatira sa akin. Kung ako'y kanyang ginawang anak, wala na siya sa labas ko. Nandito na siya sa akin. Nasa loob ko na siya. Ako na yung residensya niya. Kaya yung mga salitang sinasalita ko sa iyo, hindi sa sarili ko, kundi ang amang nananahan sa loob ko. Pag sinabi kong, I am the way, the truth, and the life, hindi ako yun. Yun ay ang amang nasa sa loob ko. Kaya sinabi ko bilang anak sa John 14, ang mga salitang sinasalita ko, hindi sa sarili ko, kundi ang amang nasa sa loob ko. Tanan-tanan nagdawat sa kuha, maluoy ko, di nagid na sila mapasaylo. I am sorry to say that. May patunay gawas, nga wala gid ng hilabot. Pinsan ni gawas sila, okay pa. Ito kining gawas, nagpagamit sa mga demonyo diha, niya naglabot sa anak, ibaligtad nilang testimony, lalo na, they have no more chance. Pinsan mo luha pa sila dugo. They've lost their birthright. They've lost their blessings. They've lost their salvation. They've lost their souls forever. Kumuduol sila diri, bisan mo luha pagdugo. Pareha sila kang isaw. No more salvation for you. I'm sorry to say that. Nasukot na gyud ang amahan. So, muna akong last word sa inyo, ha? Bantayin ninyo mayo na. Ibutang sa inyong heart. Hilabti ang tanan, ayaw lang gyud ang anak. Ngayon, inyong pastor, pinadala dito sa mga Gentiles, dito unang-una sa Pilipinas, nagkatawang Pilipino ang buhay ni Jesus Christ. Mula sa pagkakatawang Hudyo na hindi nila tinanggap, ngayon siya nagkatawang Pilipino. Father, now that you have entrusted me with your work here on the earth, you don't have to send an angel to help me. I will take charge.
charge. I am a take-charge person. I'm in charge here. I'm responsible for anything that happens here. So the success and failure of your work on the earth, Father, now depends on me. Pag tinanong mo ako kung ako bang begotten son, hindi ako begotten son. Ako ang appointed son. Amen! Ang appointed son, yan ang kukunin niya mula sa fallen Adamic race na ililigtas niya. Kasi ang ililigtas niya ang fallen Adamic race eh. Kung walang magiging anak, paano tayo maliligtas? Kaya kukuha muna siya ng isa, sample ako yun. Kaya by the obedience of one, susunod na kayo lahat. If Kiboloy claim he is Jesus, hindi nga ako si Jesus na katawang Hudyo eh. If he is now Jesus, hindi ako si Jesus na Hudyong katawan. Ito'y katawan na hintil niya. Alam mo, Nori, lumindol kahapon. Kung sunod-sunod, may mga aftershocks pa. Alam mo kung saan ang naperwisyo talaga? Yung Kapa Country. General Santos, Digos, Magsaysay, Matanaw. Yan. Kaya, mag-ingat kayo. Huwag din yung galitin ng anak. Baka totohanin ko yung sinasabi niyo, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Guguho kayo riyan. Kaya, mag-ingat kayo ha. Kasi alam ng Ama sa langit kung ano ang nangyayari dito sa lupa. Huwag ninyong galitin ng anak ha. I'm warning the whole world. Listen to the voice of the appointed Son. You want this pandemic to stop. Stop persecuting, prosecuting, maligning. The appointed Son and the kingdom nation and its workers of righteousness. Perhaps the Father will have mercy upon the whole world. But if you continue, the judgment will come. It will be more worse. You think Omicron is the worst? Try again. Don't stop persecuting and prosecuting and maligning the name of the appointed Son. And you will see much worse than the Omicron variant of this virus. I hope you will repent, turn to God, and repent of all that you have done against the kingdom, nation, the righteousness of the Word of God that I preach all over the world. Because in June 18, the Father said, all that will desecrate and malign your name will surely come to judgment. And this is it. It is real. This world is under the full judgment of the Father Almighty. I hope that when I pray, I can see righteousness. I can see righteous people. I hope that when I pray, generally, I can witness to the Father. Spare these people because there's still righteousness in them. But as long as you hold those workers in your hand, as long as you persecute and malign the appointed Son, and hurt and harm him, judgment will never cease. It will be more worse than what you have seen today. May God forgive all of you. May God have mercy on all of the world.
Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Bansang Pilipinas, bigyan niyo ko ng 5 years, tumabi kayong lahat. Bigay niyo lahat sa kamay ko ang pera, kukuha ko ng mga mabubuting tao katulad ko, ipaplano ko buong Pilipinas mulang Luzon, Visayas at Mindanao. 5 years, superpower kayo. In 5 years, pag hindi natupad yung sinabi ko, bitayin ninyo ako dyan. Pero tumabi muna kayo, huwag kayo makialam. Lahat, itutok ninyo lahat ng camera sa akin kung paano kung gagastuin ang pera nyo. May nagsabi sa akin, Pastor, yung ginawa mo sa bansang Karian, lahat nakita namin, pagkaganda-ganda. Kung ikaw naging presidente ng Pilipinas, ganda siguro ng bansang Karian. Sabi ko, wala akong ambisyon na ganun para sa bansang Karian, sa bansang Pilipinas. Dinadalangin ko lang. Kasi hindi ko ministry yung maging politiko. Maging politiko ako katulad nyo. Ayan, nakatali na rin ang kamay kong katulad ninyo. Ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kahit hindi ako magnanakaw, ako sana kong nagnakaw pag kami ginawa akong mabuti. Di ba? Gayon nga, hindi ako konektado sa gobyerno. Lahat ng akusasyon pinupukol sa akin imbis na ako ay pasalamatan di ba? So, ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Wow! Walang magnanakaw kahit 5 at walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Walang magnanakaw na katulad ng nakita natin ngayon. Gusto kayong tumulong sa akin, you must be super honest when it comes to pera. Ganon. Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa bansang Karian. Maraming may akusa sa akin din sa bansang Karian ng mga ulupong diyan, pero financial, tanungin ninyo ang buong kingdom citizens. Bansang Pilipinas, bigyan niyo ko ng 5 years, tumabi kayong lahat. Kayong mga nag-aaway-away sa demokrasya na ito, pinag-aawayan ninyo, isa lang, pera lang. Bigay niyo lahat sa kamay ko ang pera, kukuha ko ng mga mabubuting tao katulad ko, ipaplano ko buong Pilipinas mulang Luzon, Visayas at Mindanao. 5 years, superpower kayo. In 5 years, pag hindi natupad yung sinabi ko, bitayin ninyo ako dyan. Pero tumabi muna kayo, huwag kayo makialam. Gusto ninyo ng fiscal honesty? Lahat, itutok ninyo lahat ng camera sa akin kung paano ko gagastuin ang pera nyo. Paano ko itataas ang bansang ito? Both economically, pagkatapos aesthetically, pagkatapos infrastructure. Lahat. Nakikita ninyo. Kalaki-laki ng pera na yan. Kaliit-liit ng ating bansa, pero walang nangyayari. Ako, wala akong budget sa gobyerno. By faith lang itong lahat ng sa akin. Pero nagagawa ko sa humanitarian project ko, hindi pa nyo nagawa yun. Kung bibilangin ko ilang libong sakong bigas ng naipamigay ko at lahat ng goods na naipamigay ko, hindi mo na siguro mabilang. Pero pinagmamalaki ko ba yan? Wala akong budget niyan galing sa inyo na pagkakamalan pa ako ako'y tatakbo. Kasi ganyan ang utak niyo. Pag tumulong kayo, tatakbo. Para tumakbo, para mayroong
posisyon para magserbisyo? Ay, naku. Hindi, unang-una magnakaw. Hindi ko nilalahat, ha? Kaya kami ni Pangulong Duterte, nagkakasundo kami pagdating dyan. May nagsabi sa akin, Pastor, yung ginawa mo sa bansang Karian, lahat-lahat nakita namin, pagkaganda-ganda. Kung ikaw naging presidente ng Pilipinas, ganda siguro ng bansang Karian. No? Sabi ko, wala akong ambisyon na ganun para sa bansang Karian, sa bansang Pilipinas. Dinadalangin ko lang. Kasi hindi ko ministry yung maging politiko. Maging politiko ako katulad nyo. Yan, nakatali na rin ang kamay kong katulad ninyo. Ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kahit hindi ako magnanakaw, ako sana kong nagnakaw pagka may ginawa akong mabuti. Di ba? Gayon nga, hindi ako konektado sa gobyerno. Lahat ng akusasyon pinupukol sa akin eh. Imbis nga ako ay pasalamatan eh. Di ba? So, ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion, ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Wow! Walang magnanakaw kahit 5. At walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Walang magnanakaw na katulad ng nakita natin ngayon. Gusto kayong tumulong sa akin, you must be super honest when it comes to pera. Ganon. Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa bansang Karian. Maraming mic ako sa akin sa bansang Karian ng mga ulupong dyan, pero financial, tanungin ninyo ang buong kingdom citizens. Bansang Pilipinas, bigyan niyo ko ng 5 years, tumabi kayong lahat. Kayong mga nag-aaway-away sa demokrasya na ito, pinag-aawayan ninyo, isa lang, pera lang eh. Oh, bigay niyo lahat sa kamay ko ang pera, kukuha ko ng mga mabubuting tao katulad ko, ipaplano ko buong Pilipinas mulang Luzon, Visayas at Mindanao. 5 years, superpower kayo. In 5 years, pag hindi natupad yung sinabi ko, bitayin ninyo ako dyan. Oh, pero tumabi muna kayo, huwag kayo makialam. Gusto ninyo ng fiscal honesty? Lahat, itutok ninyo lahat ng camera sa akin kung paano ko gagastuin ang pera nyo. Paano ko itataas ang bansang ito. Both economically, pagkatapos aesthetically, pagkatapos infrastructure, lahat. Nakikita ninyo. Kalaki-laki ng pera na yan. Oh, kaliit-liit ng ating bansa, pero walang nangyayari. Oh. Ako, wala akong budget sa gobyerno. By faith lang itong lahat ng sa akin. Pero nagagawa ko sa humanitarian project ko, hindi pa nyo nagawa yun. Kung bibilangin ko ilang libong sakong bigas ng naipamigay ko at lahat ng goods na naipamigay ko, hindi mo na siguro mabilang. Oh, pero pinagmamalaki ko ba yan? Wala akong budget niyan galing sa inyo na pagkakamalan pa kung ako'y tatakbo. Kasi ganyan ang utak niyo. Pag tumulong kayo, tatakbo. Para tumakbo, para mayroong posisyon, para magserbisyo. Ay, naku. Hindi, unang-una magnakaw. Hindi ko nilalahat, ha. Kaya kami ni Pangulong Duterte, nagkakasundo kami pagdating dyan. Yung ginagawa sa akin ngayon, oh, equivalent na yan, pinako ako sa krus. If you believe me, you are not believing me only. You are believing Jesus Christ. Amen. Because His words are mine. Amen. He lives in me. Amen. And when you believe me, I will teach you His words. Amen. I am the living person of His word. Amen. I am the personification of the words of Jesus Christ. Amen. They are no longer written in the paper of the Bible.
They are now in me. Amen. And I will implement them, I will teach them, I will obey them first, and then I'll implement them and let everybody obey them Amen. with love. Amen. Use your freedom of choice now to come and listen to Kibuloy. Praise the Father. Because when you listen to Kibuloy, you are listening to Jesus Christ. Amen. I am the mouthpiece. I am the spokesperson of Jesus Christ. Ipadayag sa kuha, March 2, it was revealed to me. Unang-una sa inyo tanan. Tari, me now. And also to the world. No one shall hurt the Son. By word, by thought, and by deed. Ayaw pagunahunag dautan nga makasakit sa anak, bisan sa pulong, bisan sa hunang-huna, bisan sa sulti, o bisan sa pagduha-duha. Wala na itugutan ng amahan na. Nagpabili ng he that honoreth the Son, honoreth the Father. Ayaw gyud mo panghilabot na dito. Ayaw mong duha-duha, bisan sa inyong unahuna, ang anghel nagatanaw sa inyo ha. Bisan sa unahuna, ayaw gyud ko ninyo sakiton, pinagig pagduha-duha. Bisan sa pulong, bisan sa conversation. The Father will not forgive it anymore. That's why, karon ko nakakita, there is an unforgivable, unpardonable sin. And this is it. Okay? Oh. Son of man, buhaton ni mo tanan sa iya. Katugibon la, as a son of man, kaya nilon ko as a son of man lang. Di wala mo sila to, son of God ko. Son of man lang ko. So, they did everything they could possibly do to hurt me. But now, ipaila sa amahan ng Son of God. Being a Son of God, really, kamoy nakailang una-una. Pagkakitadug nimo ang pagiging Son of God sa Son, unpardonable, unforgivable sin to. I have always the moral ground. I always have the moral ground. I always have the righteousness of God besides me. Can you not predict me? Look at me. Look at what I'm doing. Can you not predict a good man?